Di ba? Kailan, Tito Soto, tanong ni Tito Soto, kailan po yung, tinanong kasi si Mrs. Iskaya, kailan po yung unang bilyon na kumita kayo sa DPWH? Ano ang sagot ni Mrs. Iskaya? We have been, tama ba? We have been in the construction for 23 years. So, ang sagot is 23 years. Sagot ni Mrs. Iskaya, 23 years. Di ba? Alright, dito tayo sa kay Bato. Alright, kay Senator Bato. Okay. 23 years. Tandaan nyo ha, ang sagot niya doon kay Tito Soto, 23 years. Alright, dito naman kay Bato. Ang tanong ni Senator Bato, ganito, kailan kayo, tinanong niya si Mrs. Iskaya, kailan kayo nag-engage ng flood control projects sa DPWH? Anong sagot ni Mrs. Iskaya? 2016 onwards. Alright, ito, 23, sagot niya dito is 2016 onwards, so meaning to say 2016, no? 2016 onwards, no? Alright, no? Alright. Tapos, dito, balik tayo sa kay Tito Soto. Kung 23 years, nag-start po sila, sabi kasi na, ang sagot 23 years, meaning 2002, di ba? 2002. So, 2002, no? 2002, 2025 kasi tayo ngayon, di ba? So, dito pa lang kay Senator Bato, 2016, 2002, so ang layo, hindi magkatugma, inconsistent na, di ba? Okay, dito tayo kay Jinggoy Estrada. Eto si Jinggoy, kasi maganda to kay Jinggoy. Eto kay Jinggoy, si Jinggoy at saka si Diskaya. Eto, Jinggoy versus Diskaya. Si Jinggoy Estrada, tatanong kay Mrs. Diskaya. Alright, unang tanong ni Senator Jinggoy. Alright, ano ang unang tanong ni Senator Jinggoy? Madam Diskaya Sara, it is common knowledge that you owned 9 companies. Namely, number 1, binanggit ni Jinggoy. Ulitin ko yung tanong ni Jinggoy. Madam Diskaya Sara, it is common knowledge that you owned 9 companies. Tapos binanggit ni Jinggoy, namely, number 1, tandaan nyo, St. Gerald. Alright? Siyam ha, isa pa. Number 2, Timothy. St. Timothy. Puto, mga santo pa, di ba? Para sabihin talaga mabait. Alright? Para sabihin talaga na parang mga totoong kontraktor. Number 3, ang number 3 is Alpha Omega. Alright? Alpha Omega. Tatlo na. Siyama. Tatlo na. Ang 4 is Elite General Construction and Development Corporation. So, 4 na. Alright? Ang pang-5, binanggit ni Jinggoy, ang 5 is St. Matthew. Okay? Isang santo na naman. Tapos, ang pang-6, Great Pacific Builders. So, ang dami, di ba? So, YPK General Contractor. Number 7. 7 na. Number 8, Anitis, di ba? Anitis Horizon Builders. 8 na. Ito, ang pang-siya. Waymaker Office. Tapos sabi ni Jinggoy, am I correct? Ano sagot ni Mrs. Iskaya? Yes po. Yes po daw. Ito, yes po. Yes po. Alright. Ito naman, ang pangalawang tanong ni Jinggoy. Ito. Ang pangalawang tanong ni Jinggoy, ganito. Since you started securing contracts from the DPWH, kailan kayo nag-umpisa? Binanggit ni Jinggoy yung year. 2012? Anong sagot ni Mrs. Diskaya? Ang sagot ni Mrs. Diskaya, yes po. Puta, puro yes po. So, ibig sabihin, kinagat niya yung sinabi ni Jinggoy at 2012. Tapos, ano nangyari? Di ba?
Yes po. 2012. Oh, ano? 2012, ang sagot niya dito is yes po, 2012, meaning to say ito is 2012. Kung 2012, alright, kung 2012, kay Soto, alright ha, kay Soto, ang sagot ni Mrs. Vizcaya is, so, kung 23 years, 23 years na daw po sila sa construction, meaning to say is 2002. 2002 sila. Ito kay Bato, sagot ni Mrs. Vizcaya is 2016. Tapos, dito naman kay Estrada, ang sagot is 2012. Alright? Ang layo, 2002, 2016, 2012. Diba? Parang sinadya. Ito ha, kung 2012, ang gap dito is, ito pag i-arrange natin i-arrange natin 2012, 2002, 2016, 2012. Di kalukuhan, di ba? Hindi consistent yung sagot. Ang layo, unang sagot, yung sagot, magkaiba, 2002, 2016, 2012. Ito lang ang masasabi ko. Kaya ang sabi ko, dapat talaga silang makasuhan. Kasi pagkakasuhan sila, lalabas talaga kung sino talaga ang nasa likod nila. Kasi sa tingin ko, hindi naman talaga sila mga contractors, totoong contractors eh. Kita mo naman sa mukha, sa pananalita. Kasi yung mga totoong contractors na bilyunis na pag-usapan natin, meaning to say, ang lawak talaga yung experience sila sa construction, di ba? Tapos alam dapat nila yung technicality. Bakit pag nagsasalita sila, yung technicalities ay malabo, di ba? Hindi, kasi bilang isang civil engineer, habang nagsasalita ka, ano mo kasi eh, ma-justify mo kasi kung ano ba talaga, kung totoong technical siya sa mga project construction, di ba? Pero the way sila sumagot, hindi. They are not. They are parang ano sila, they are not legitimate contractors. Alright, ito statement ko. The statement suggests that if the answers provided, alright, ito conclusion ko, provided by the resource person, Mrs. Vizcaya, are inconsistent. Di ba? Inconsistent, it may indicate that lahat silang resource person doon, they are not or reliable. Instead, and they could be a ghost or dummy contractors, individuals or entities that pretend to be legitimate contractors but lack the qualification intentions to perform the actual work. This can lead to issues in trust and reliability and the contracting process, making it essential to verify the credentials and consistent of responses.